Lord of Harvest, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Minsan pa, Lord of Harvest, good morning. Good morning. Hallelujah. Pwede bang mas malakas naman na palakpak para sa ating Diyos? Hallelujah. Binabati ko po ang bawat isa sapagkat narito tayo ngayon. Alam ko na hindi tayo 100% in good shape, pero still, pinipili pa rin natin ang Panginoon na papurihan. Amen ba? At alam ko na gayon din ang lahat ng pamilya na nakatutok at nakikisama sa amin ngayong umaga. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan niyo ng Panginoon. Hallelujah. So, bago tayo mag-start, pwede bang kunin natin ang ating mga Bible? Sa lahat po ng nasa kanilang mga tahanan, kunin po natin ang ating mga Bible. At buksan sa Genesis chapter 32, verse 24. Muli, Genesis chapter 32, verse 24. Nahanap na po ba? Okay, hayaan niyo po na basahin ko sa inyo. Naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam naman po natin ang story ni Jacob and Esau, di ba? So, tulad nga po ng sabi ko nung una, hindi tayo 100% in good shape na nandito. Amen po ba? Maging ako po ay may pinagdaraanan din. At sa kanilang mga natahanan, alam ko na may kanya-kanya tayong mga suliranin. Amen ba? Sino dito ang nagkasakit? Ako hanggang ngayon may ibo pa. Halos isang buwan at kalahati na. So kung mapansin nyo po, halos isang buwan na ako hindi nakapag-worship lead dahil nga po sa ubo. So ano po yung message ng ating binasa? Nakipagbuno si Jacob kay God face to face. Hanggang sa buong araw siya nakipagbuno. Hindi niya talaga tinigilan si Lord. Kasi nga natakot siya dahil alam niyang mali ang ginagawa niya sa kanyang kapatid na si Esau. Nakipagbuno si Jacob kay God face to face. Tapos, ano message? Sa verse 28, pinalitan ni God ang name niya to Israel because he had struggled with God and with men at na-overcome niya yun. Ano yung matinding pinagdaraanan mo para mag-end up ka na nanalangin kay Lord? Amen ba? Ano yung pinagdaanan natin na talagang wala tayong choice kundi ang unang resort natin ay ating Panginoon? Hallelujah. Talaga napakabuti ng Diyos. Kasi gusto niya na at the end of the day, siya yung ating takbuhan. Amen po ba? At isa pang message doon, pinalitan ni God ang name niya to Israel. Mga kapatid, may bago kang pangalan ngayon. Kahit gaano pa man katindi ang ginawa mong kasalanan, ang ating Panginoon is a God of second chances. Amen ba? Hindi third chance. Laging fresh. Kalimutan na natin yung nakaraan. Ito yung bago mong grace. Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? Talaga napakabuti niya. Amen ba? Hallelujah. Tayo manalangin, Father God. Panginoon, maraming salamat sa bagong umaga na inyong binigay sa amin. Lord, nandito kami ngayon sa inyong harapan, Lord. Humihingi ng tawad, Lord. At hindi kami titigil, Panginoon, upang maramdaman namin ang forgiveness mo, Father God. Maraming salamat dahil sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali. Fresh second chance, Panginoon, inyong binibigay sa amin. Maraming salamat, Father God, dahil pinagaling nyo kami and alam namin na makakaya namin ang bawat suliranin namin kaharapin basta ito ay nilalabanan namin na kasama ka. Maraming salamat po. We declare victory
In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Minsan pa, Amen! Amen. Hallelujah! Bigyan natin ng Panginoon. Hallelujah! Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when you found in the desert place. Walk through the wilderness. Blessed, minsan pa, blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance. Bless His name. Blessed be your name when found in the desert place. So I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your in the land that is plentiful. Sing with us, church. Of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Down into death. Though I walk through the wilderness, still blessed be your name, God. Blessed be your name. In every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing with us. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to say, blessed be your... Sige mga kapatid, awitan natin siya. You give and take away. You give and take away. Give and take away. And my heart will choose to say, blessed be your name. Blessed. Give and take away. Let's give and take away. Give and take away. Pero patuloy tayo magpupuri sa My Kanya. heart will choose to say, Yes, God, we worship you. Blessed be your name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to say, blessed be your name. You give and take away. Come on, church. You give and take away. And my heart will choose to say, blessed be your name. And every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name.
take away. You give and take away. And my heart will choose to sing. Blessed be your name. You give and take away. Jesus. And my heart will choose to sing. Blessed be your name. In every blessing, in every blessing you pour out, I'll turn back to pray. When the darkness closes in the Lord, still I will. Come on, church, sing it. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your Lord. Blessed be your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Come on, church, sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name, God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Minsan pawitin natin na mas malakas. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Minsan pa, blessed be the name. Awitan mo siya kahit may karamdaman, kahit may suliranin ka, kapatid. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to sing. Blessed be your name. Yes, you give. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to sing. Blessed be your name. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. San Pa, Lord of Harvest. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mas malakas ang palakpak, mga kapatid. Amen. Yes, God, we worship you, Lord. Maraming salamat po. Jesus. We worship you, God. Whoa. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Our comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains
Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Our comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Hallelujah. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord. Awitan mo siya, kapatid. Let us sing. We worship you. Power and majesty, Yes, God. praise. Digin mo, Panginoon, ang tinig ng mga kapatid mo ito, Father God, The seas will roar at the sound of your name. Abutin mo sila, Panginoon. I sing for joy. We sing for joy, Father God. Works your name. Forever I'll love you, forever I'll stand. Hallelujah. Nothing compares. To the Yes, God. promise I have. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. Yes, God. Works of your We worship you. forever. Forever we love you, Lord. Forever Oh. nothing compares to the promise
to the Lord, all the earth. Let us sing. Have faith. Lumapit tayo sa Kanya with eagerness and faith. At makapagbuno tayo sa Panginoon. Huwag nating tigilan hanggat hindi niya tayo binabless. At the sound Of your name. We sing for joy, God. I sing for joy at the works of your name. Forever I love you, forever. Forever we stand. Nothing compares to the promise I have. And shout to the Lord, all the earth. Hallelujah. Praise to the King. Mountains bow down And and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy. at the works Hallelujah. of your name. Hallelujah. Forever I love You forever are stand. nothing compares to The promise I have, and nothing compares to the promise I have, and nothing compares to the nothing compares, and nothing compares to the promise I have in you. We worship you, God. Pakabuti mo, Panginoon. Patuloy natin siyang awitan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung ang iyong ay magbawal. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. ang iyong Ikaw ay magpawala hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawala hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Hallelujah. tunay ngang ika'y di Nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon.
sa amin nagmamahal. O minsan pa, Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. worship you, God. Tunay ngang Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay at awitan natin siya? Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos. Oh, minsan pa, pinupuri't sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Puri't sinasamba kita, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Minsan pa, puri't sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. For the last time po, hindi pa naman tapos ang ating worship. Taas po natin ang ating mga kamay. Alam natin na ang Panginoon ay kasama natin ngayong umaga. Pinupuri. Pinupuri't sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Puri't sinasamba
katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tayo po ay manalangin. Wala kaming matandaan, Panginoon. Panahon na kami po'y iniwan mo. Panahon na kami po'y pinabayaan mo. Napakarami po naming mga pagsubok na hinaharap. Problema na kailangang ayusin. Minsan kami po ay nadidiscourage. Nangihina. Marami po sa amin ay nasa stage ng depression. Ang iba ay ayaw na magpatuloy. Ang iba po ay sumusuko na. Tuwing maalala namin, Panginoon, ang awit na ito, ito ay nagbibigay po ng kalakasan sa amin. Sa dami ng panahon na kami po ay iyong ipinagtanggol, kami po ay iyong ipinagsanggalang, nililiman mo kami sa lilim ng iyong malabay na pakpak. Iningatan mo kami, Panginoon. Yung mga panahon na may mga bayarin na nabayaran namin ang lahat ng aming obligasyon. Kung bakit nga kami naririto ngayon. Pagpapatunay na ang kabutihan mo ay gayon na lamang. Tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako. Hindi mo kami binibigo, hindi mo kami niiwan, di mo kami pinababayaan man. Salamat po, ikaw ang mabuting Diyos na patuloy at lagi namin, Panginoong, pararangalan. Salamat po. Anuman po ang mangyari, anuman po ang aming kaharapin, Panginoon, magpapatuloy kami ng paglilingkod sa iyo. Lord, kaya naman, hayaan mo pong patuloy namin itaas ang dakilang pangalan mo sa aming kalagitnaan. You are the Lord of the harvest, na siyang laging gumagabay sa amin. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat. Hayaan mo po na ang araw na ito, ay amin pong italaga, araw ng pagsamba, araw ng pakikinig ng iyong salita, araw ng paghahayag ng iyong kabutihan sa amin pong kalagitnaan. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Sige po. Magngitian tayo kahit nakamask. Pwede na po tayo maupo. Welcome sa atin pong hybrid service ngayong umaga. Tayo po, para sa inyo pong nandidiyan sa atin pong screen, magandang umaga po, Lord of Harvest, wherever you are, whatever you are doing, alam ko po na kayo ay nakikinig ngayon. Nawa po ay maging kalakasan ng atin pong mga salita na pag-uusapan ngayong umaga. At itigil nyo muna po, kung kayo po ay nasa screen, pansamantala, ang lahat ng inyo pong mga ginagawa at kayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Sumabay po kayo sa atin pong pag-aaral ng mabuting balita. Ito po inyong lingkod, si Reverend Chris Arago, lead pastor ng Lord of Harvest Batangas AG Church. At kami po ay nandito. Marami po tayong kasama ngayon dito sa church ngayong umaga. Pwede gawang ipalakpak natin ang ating mga kamay para doon sa atin pong mga kapatid na excited. Kanino kaya excited? Sa Pasko. Malapit na ang Pasko. Kaya tayo po dito ay merong Christmas tree. Simbolo ng bagaman ang Pasko. Alam nating hindi naman pumapatak ng December 25. Nagkakaisa naman tayo diyan. Pero mahirap po mag-celebrate ng Pasko sa bandang mga Marso. Di nag-iisa ka na lang sa mundo. Basta kami magsasaya. Kasama natin ang ating Panginoon. Can I hear amen? Yung iba nagtatanong. Okay. Pakikon nga ako. Somebody. Yung iba yung nagtatanong.
ay ano gaho talaga kailangan kapag ka Pasko. Basta pag Pasko ho, basta masaya ka. Alam mo na ang Panginoon ay kasama natin. Ang Lord ay atin pong sa kabila ng dami po ng ating mga challenges. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na tayo po ay lumabas. Kung kayo may makakapunta dito sa atin pong lungsod, dito sa atin pong Mabini Plaza, ay napakaraming tao. Kaya lamang, pansin ko ay marami din pasaway. Wala hong mask. Walang mask ay ang dami-daming tao. So maganda tayo po, kung pupunta kayo sa plaza, kayo ho ay mag-mask. Ano po, ingatan po natin dahil kapag ka merong isang nag-positive na naman, ay di kayo apektado tayong lahat. So tayo po dito sa church ay maingat naman. Can I hear amen? Kayo po naman I think kayo ay nag-thermal scanner doon, nag-alcohol, kayo po ay naka-mask, yung iba sa inyo ay naka-face shield pa. Gayon pa man, Merry Christmas sa atin pong lahat. Kamayan mo natin ang ating mga katabi. Ako ay excited sa Pasko dahil yun ay birthday ng aking nag-iisang asawa. Si Dr. Jo, hindi pwedeng hindi magpapasko sa amin dahil yun po ay birthday ng aking asawa. At kung makikita nyo sa unahan, ay meron po tayong mga regalo para sa mga members ng Lord of Harvest. Ano po? Pagkagawa kayo nag-a-attend dito, member na kayo, mayroon po pong requirement para maging member. So, kailangan po ay kayo regular na umattend, kayo din po ay nag-iika po, nagbibigay kayo ng inyong offering, nagbibigay ng inyong tithes. Yung mga nasa screen, hayaan po ninyo. Makakarating po dyan ang inyong pong regalo kung kukunin ninyo dito. So, good morning, ladies and gentlemen. At we would like to welcome once again. Pasalamatan naman natin ang ating pong worship team ngayong umaga. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron po kaming feedback na natatanggap na yung audio po natin, yung ating yung video, yung audio, ay medyo maayos na ho kumpara sa dati. Kumbaga parang pwede na nating nakakatuwa na kumpara ho dati na parang garalgal ang boses at minsan ho'y nawawala. Salamat sa Panginoon at tayo po ay iniingatan niya po yung atin pong yung mga linya po ng atin pong mga equipment dito. Sa atin pong multimedia, sa ating worship team, maging sa ating mga dancers na narito, marami po salamat. Pwede kayo palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. If without them, ay para gahong ang hirap po ng pagsamba sa Panginoon. So welcome po. Welcome po sa bawat isa. Kayo ho ay galing sa iba-ibang barangay. Magandang umaga po. Do you know that you can be a part in sharing the Word of God? Kahit po kayo ay nasa sa bahay o kayo ay narito, pwede nyo pong i-share yun pong yung ating FB Live. Ito po ay matatagpuan. Nasa aking account po ito, pero naka-post sa aking account, pero ito po, meron po tayong YouTube page. Lord, anong sa atin? Lord of Harvest or LOH? Oh, yun. LOH Batangas AG sa YouTube po. Napakarami na po natin dong na-post. Almost, I think all, except itong Sunday nito. Na-post na po doon at pwede po kayong mag-like, pwede kayong mag-comment at tulungan po ninyo na maibahagi ang mabuting balita. Maraming tao gusto makarinig ng mabuting balita. Kami natutuwang mag-asawa dahil mga di mananampalataya ho ang nanonood or hindi nag-a-attend dito sa atin. Kaya pwede po kayong makatulong, pwede kang maging kabahagi ng gawain ng Panginoon sa araw na ito. Okay, nakita po niyo sa screen, Lord, Luke chapter 24 verses 13 to 35. Pwede po kayong makisama, pwede po niyo akong sabayan. Kung wala kayong Bible, ay atin pong babasahin. Nilagay ko yung aking malaking orasan dito. Orasan, kasi na-late ng konti yung atin pong child dedication ngayong umaga.
Kaya na-late din na konti ang atin pong. Anyway, tayo pinasa oras. Today is 11:01. Tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos ay matatagpuan sa Luke chapter 24, verses 13 to 35. Okay, babasahin ko po. Sundan po ninyo. Pwede kaya po nating baguhin po ang style natin. Tumayo po tayo. Atin pong bigyan ng galang ang salita, pagbasa ng salita ng Diyos. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Sa Tagalog ay Emmaus. Pero ito po ay Emmaus sa English. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila mga pangyayari. Habang sila nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya ay hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kailang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila. Tungkol kay Jesus sa taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw sila nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanilang bangkay. O natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at ganun nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo. Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kailang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Verse 30. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpirapirso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kailang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Sabihin natin, Amen. Tuloy po natin. Verse 32, nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Narat nga nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatian nito ang tinapay. Hati-hatiin nito ang tinapay. Panginoon, sa umagang ito, hayaan mong ikaw ay aming purihin at sambahin sa pamamagitan ng iyong salita. Hayaan mo ng amin pong isipan ay mabuksan at tuloy na makita namin ang mga bagay na gusto mong ipakita sa amin. Thank you, Jesus, for you are alive in our midst. You will do something great today. Gagawa ka ng himala, Panginoon. Yan po ang amin pong inaasahan, yan po ang aming pananampalataya, at kami umaasa na kami ay tagumpay sa lahat ng amin pong gawain sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Purihin ang salita mo sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Pwede na po tayo maupo. Hallelujah.
Hallelujah. Napapansin ko po, every time na tayo ay, ilang linggo na po, every time na tayo magbabasa ng salita ng Diyos ay umuulan. So ngayon po dito sa church ay pumapatak na muli ang ulan. I hope na ito po ay regular rains lamang, yung December rain na tinatawag. Kaya tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Simula nung October 11, 2 buwan na po nakakalipas, ngayon ay December 13, inumpisahan po natin yung isang topic na personal encounter with Jesus. Ano po ang layunin natin ito? Ang layunin natin ito, magkaroon ng impartation, mabuksan ang isipan ng lahat sa atin upang matutunan natin yung aral na gustong ibigay ng Lord sa atin. Mabuksan ang ating mata, magkaroon tayo ng pagniniig sa Kanya, magkaroon tayo ng desire na tayo mismo magkaroon ng personal encounter with Jesus. Posible po mga kapatid na yung katabi mo ay may personal encounter with Jesus na pero ikaw ay wala pa. Paano ho? May tamang panahon sa lahat ng bagay. Nakadepende yung kalagayan ng ating puso, yung ating espiritu, yung desire natin. Kaya kung hindi ako nagkakamali, ay pasampu na nating linggo itong pinag-uusapan, ang ating topic na ito, at sana ho ay may natututunan tayo. Kasi ang haba ho ng ating mga pag-uusap dito, hindi naman doctrinal ang pinag-uusapan natin. Very simple na pamumuhay po natin araw-araw ang ating po pinag-uusapan. At ito po ang ating po pinag-usapan. Si Jairus, pinag-usapan natin, isang pariseo na siya po ay leader ng sinagoga. At siya ho ay nakaranas ng himala ng Panginoon matapos siya sumamba sa Diyos. Yung kanyang anak na mamamatay at namatay na nga eventually ay binuhay ng Panginoon. Sabi natin, Hallelujah! Ganon ang kabuti ang ating Panginoon. Ikalawa, yung the desperate woman, ito po yung babae na sumalubong kay Jairus, and then eventually, nung hipuin niya yung hem of the garment, laylaya ng Panginoong, damit ng Panginoong Hesus, yung pagdurugo niya ng 12 taon ay pinagaling ng Panginoong Hesus. Naampat yung kanyang dugo at siya'y lumakas, bumalik yung kanyang kalakasan, siya'y pinagaling ng Panginoon. Yun pong the woman with an issue of blood. Ganyan po ang nangyayari kapag naka-encounter mo ang Panginoon, may magandang nangyayari sa buhay mo. Amen. Ikatlo, yung adulteress. Sino po yung adulteress? Yung babaeng nangalo niya, nahuli sa pangangalo niya. Siya po ay nakaranas ng kapatawaran, and I believe sa kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Can I hear amen? Ikatlo, ikaapat ay yung sinner. Sino po yung sinner? Siya po yung prostitute woman na lumapit doon sa paanan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kanyang luha ay binasa niya, nilinis niya yung paan ng Panginoong Hesus. Ipinunas niya yung kanyang buhok as a sign of humility. Talagang grabe ang kanyang pagsisisi. At yung alabaster jar na naglalaman ng mamahaling pabango ay binasag niya at ipinunas niya sa Panginoong Hesus. Alam niyo po, siya po ay nakaranas ng kapatawaran at kagalingan sa Panginoon. Can I hear amen? Yung paralytic po ay naroon sa Bethesda, sa pool of Bethesda, at siya ho ay, siyempre hindi siya makalakad. Yung lahat ng mga tao, yung first four, sila po yung lumapit sa Panginoong Hesus, pero itong paralitiko, siya yung nilapitan ng Panginoon. At sa kanyang paglapit, sabi niya, tumayo ka. At tumayo nga, pinagaling siya ng Panginoong Hesus. Ika-anim, yung pong babae doon sa balon, siya ho yung Samaritan woman na mayroong 5 naging asawa na yung kinakasama niya, hindi naman niya asawa. She was saved that day.
Kasama doon ang napakaraming mga kabarangay niya. Kasama sa community. Ganon ang power encounter, ganon din po yung truth encounter na naranasan ng mga taong ito. Ang isa pa, Syrophoenician woman, isa po siyang Canaanite. Hindi siya Israelita. Siya ho ay foreigner. Pero siya ay nakaranas, matapos siya magpakumbaba sa Panginoon, na ituring siyang parang aso ng Lord. Nagpakumbaba siya, sabi niya, di hubay karapat dapat din na tumanggap ang mga aso ng mumo mula sa nahuhulog sa hapag ng Panginoon. Kaya siya, yung kanyang anak na sinasapian ng masamang espiritu ay pinagaling, pinalaya ng Panginoong Hesus. Sa isa pa, yung the man born blind, yung lalaki na pinanganak, matanda na siya, na bigla na lamang siyang nakakita. And after niyang makakita, siya po'y nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ang pagpapagaling o pagkilos, paghipo ng Panginoon sa mga tao ay iba-iba. Varied o iba-iba po yung circumstances. So, parang tayo din. Iba-iba ang mukha natin. Iba-iba ang kulay ng damit, iba-iba ang kulay ng buhok, iba-iba ang haba ng ilong, iba-iba po ang kulay ng ating balat, pero kaya kang abutin ng Panginoon. Can I hear amen? Habang nakatingin ka sa akin ngayon, meron kang bayaring malaking kuryente. Amen? Maaaring sabi mo, baka kayo pastor, may bayarin. No, hindi po ako. Ikaw, sabi mo sa iyong katabi, ikaw. Ikaw kaya. Oh, naka-aircon ka pa kaya kasi. So, tayo pong lahat may bayarin. May mga bayarin, renta, kuryente. So, ano man po ang sitwasyon mo, yung iba sa inyo naputulan na ho ng tubig, naputulan ng kuryente, hindi naman kamay. Pero, ang Lord is at your mercy. Kayang abutin ng Lord ang pangangailangan mo. Can I hear amen? Si Nicodemos na isang punong saserdote o isang leader ng mga saserdote o ng leader ng mga Pariseo, lumapit sa Panginoon, nagpakumbaba, and he got born again. Can I hear amen? Pinanganak siyang muli at siya po ay nagkaroon ng kaligtasan. Naging daan para siya po ay tumulong sa mga causes ng ating Panginoong Hesus. At ngayong umaga, pag-usapan naman natin yung the two on the road to Emmaus. Hindi nyo po masyadong makita. Malayo siguro sa TV, sa screen natin sa atin pong Facebook, maliwanag yan. Siyempre, yung nasa gitna ang Panginoon, I got it from the internet. Inanap ko yung high definition na picture at napakaganda. Akin pong nililimi, akin pong nag-i-imagine ako, ano kaya ang itsura ng senaryo noong panahong yun? Alam nyo po, ang senaryo ho noon, ang Panginoong Hesus ay naipako na sa krus on a Friday. And then, after 3 days, kasi ang bilang pala, yung mamatay ay isa na kaagad yun. Kaya nagtataka ako, bakit 3 days? Di ka dapat Monday yun. So ang bilang po, kung kailan namatay, yun po ay unang araw. Unang araw, Biyernes, kalawang araw, Sabado, ikatlong araw ay Linggo. Ang Linggo po ay unang araw ng isang linggo sa panahong iyon. At yung mga babae, tulad ni na Maria, yung tatlong Maria, nagpunta ho doon sa libingan at wala silang nakita. Ano ho? Kaya naman, nung ibalita nila kay Peter, si Peter kaagad bumalik. Wala rin siya nakita. Wala na ang katawan ng Panginoong Hesus. So ngayon, nabalita ito kaagad sa maraming mga disipulo ng Panginoong Hesus. Pero may dalawa dong disipulo, ang pangalan isa ay Cleophas. At yung isa ho ay walang pangalan. Hindi ho napangalanan kung anong pangalan niya. At ang sabi doon, ang dalawang disipulong ito ay papunta sa Emmaus. Sabi natin Emmaus.
o sa Tagalog ay Emmaus. Emmaus. Yun pong Emmaus, sabi din ay specific ang Biblia, 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Remember, si Jesus ay ipinako, siyempre sa Golgotha. That is a part of Jerusalem. Ipinako doon. So matapos na maipako na nga, tapos nawala nga ang bangkay, nagulo ang marami mga disipulo. Nagulo, even the mga Roman, even the Roman governor and the soldiers were so bewildered. Nagulo ho silang lahat. Ngayon, ang dalawang ito ay pauwi sa kanila sa Emmaus. Ano meron doon? Tagaroon sila eh. Gano'ng kalayo ang, sabi din 11 kilometers daw ang layo. Tiningnan ko sa Google kung ano ho yung, para madali po yung maunawaan. Kung kayo nakarating na sa Balagtas Toll Gate, yung, anong tawag natin yan? Star Toll Gate, ano ho? Yung Star Toll Gate, hanggang doon kina Brother Rox, kina Jenny, doon sa Barangay 4 sa poblasyon, sa San Jose. Yun po ay more or less 11 kilometers kung dadaan ka din sa Star Tollway. At kung ang takbo mo ay 100 o 100, 17 minutes naroroon ka sa kanila. Can I hear amen? So madali mong maunawaan na yung papunta po doon, marahil parang papuntang Monte Maria, galing din sa Batangas City, mukhang mas malayo yon. Yung papunta doon sa San Jose, 11 kilometers. Parang ganoon, pero syempre wala naman sasakyan. Lakad ang mga tao. Ang dalawang lalaking ito ay, syempre, parang madaling araw pa o umagang, early in the morning, nagising po yung tatlong babae and then ibinalita sa mga disipulo. Probably ito ho'y mga 9:00 ng umaga. Kasi kumalat na ang balita or 10:00. Kumalat ang balita, nawawala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Kaya sila ho'y kinilabutan. At hindi nila naalala yung aral na itinuturo ng Panginoon na siya ay kinakailangang mabuhay na muli. So sila ho'y nagulantang. Kaya habang naglalakad yung dalawa, pauwi sa kanila sa Emmaus, galing Jerusalem, nagkukwentuhan sila, bigla na lang may sumama sa kanila na parang, alam nyo, ito naman ho'y kalsada ang dinadaanan nila. Kaya minsan, normal na may mga sumasabay. May mga sumasabay na mga naglalakad. Dahil araw na araw yun eh. Ngayon, ang nakapagtataka dito, yung lalaking kanilang kasabay ay hindi nila, alam nilang kasabay nila. Kaya lang hindi nila kilala kung sino. Hindi nila mamukhaan kung sino. Basta alam nila may kasabay sila. At nagkukwentuhan nga sila, alam ho ninyo kung anong emosyon ng panahon yon. Ang emosyon ho noon ay magkahalong takot at magkahalong galit din, magkahalong parang naunsyami ang mga tao. Kasi sabi nga ng isang dito sa dalawa, siya pa naman ang tagapagligtas ng Israel na aming inaasahan. Para gawang natalo sa sugal, pambihira, namatay, pinatay nila, sayang. Kaya lang hindi nila naintindihan na itong Panginoon na ang pangalan na Jesus na taga-Nazaret ay kailangang mabuhay. Yun ang nakalagay sa Biblia. Ang Kristo ay mabubuhay muli. So, nagkukwentuhan sila at sila po ay para kang karinihang usapan, pambihira naman. Ako, naalala mo ka noong kaninang umaga, yun, nawawala ang Panginoon. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Pambihira naman. Ako kinakabahan na, ako'y natatakot. Tapos biglang may dumating na lalaki. Ano kaya nyo pinag-uusapan? Para namang ikaw yata ay kaisa-isahang tao dito na hindi nakakaalam kung ano nangyari. Mayroon doon pinatay, hindi mo ka nabalitaan yun. Ay, ano ka nangyari? Ayun, ipinapatay ng mga saserdote o ng mga pari o ng mga pariseyo. Ang Panginoong Hesus, siya pa naman ang tagapagligtas ng Israel.
Ang sabi ng Panginoon, abay, napakabagal naman yung intindihin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba kaya ang sabi doon ay kinakailangang mamatay and then mabubuhay siyang muli? Yon ang Kristo na darating. And then, nangaral. So nag-preach ang Panginoong Yesus, nag-quote siya patungkol sa lumang tipan sa aklat ni Moises kung ano ho ang mangyayari sa Kristo na pinag-uusapan na walang iba kundi siya. Kaya naman, habang kakwentuhan nila, itong lalaking ito, ay hindi nila namamalayan, masayang-masaya sila. At kwentuhan-kwentuhan. Remember, kung ikay maglalakad, Brother Rox, nakalanas ka na maglakad galing Balagtas, papunta doon sa San Jose? Di ba? Medyo malayo-malayo din lakad yun. Palagay ko yung baka yun yung mahigit isang oras na lakad siguro, no? Basta mahigit isang oras yun. Baka ho 5, di mahigit isang oras nga. Basta mahigit, wala naman siguro 2 oras na lakad. So sa paglalakad nilang yon, ay masayang-masaya sila nagkukwentuhan, hindi nila kilala, kayo ko nakaranas ng gayon, na meron kayong kapulong pero hindi nyo kilala yung kapulong nyo. Tapos may biglang, saan nagpunta yung kausap natin? Aywan ko nga, ayun, nasa Kisame. Parang, siyempre, baka mapatakbo ka doon, pero ito biglang, so hindi naman nawawala ang Panginoon. Subalit, nung akmang ang Panginoong Yesus, nung makarating sila sa Emmaus, doon sa barangay nila, nung makarating doon, oy, pare, huwag ka munang umuwi dyan sa inyo. Pwede ka samahan mo kaming kumain din eh. Kain muna to, gabi na. Lubog ng araw eh, sumama ka muna din eh. So, sila ho ay kumain. Bakit sila kumain? Dahil yung dalawa ho ay masaya. Ulitin ko po, bakit masaya? Kasi kasama nila ang Panginoong Yesus. Can I hear amen? Pag kasama mo ang Panginoon, wala kang problema. Kahit na walang pera. Dahil sanay ka na. Ang sarap po ng feeling pagka wala kang pera, pagka kasama mo ang Panginoong Yesus, alam mo, nasa puso mo siya, kahit wala kang pera, ay parang meron. Pero subukan mo rin naman kaya, naranasan ko, walang Kristo ang puso ko, ang dami kong pera, wala ring kwenta. Walang kapayapaan. So yon, sila'y kumain, and then, habang binabasok ito, naalala ko yung communion. Ganun ang ginawa niya sa communion. Nanalangin, pinagpira-person tinapay, at ibinigay. Matapos natanggapin nila, abay biglang nagliwanag ang kailang mga mata. Natanggal yung kailang pagkabulag, at nakita nila, medyo nasyak sila. Ang Panginoon. Tapos biglang nawala. Ay, pambihira. Ang ganda ng istoryang ito na sana ito'y kung gagawing bibigyan ito ng diin ang movie na ito, ay sobrang nakakapangilabot. Isipin ninyo, all throughout that traversing that journey, mula doon sa Balagtas, papuntang San Jose, mula doon sa Jerusalem, papuntang Emmaus, ay ang Panginoong Yesus palang kasama mo, hindi mo alam. Can I hear amen? Maraming pagkakataon na ganon. May mga problema kang dinadala. Akala mo nag-iisa ka pero kasama mo ang Lord. Hello. Kung bakit hindi ka napapahamak, sinasabi mo, magaling ako, kaya ako hindi na. No. Iniingatan ka ng Panginoon. Kahit na ikaw ipasaway, ganun kahaba ang grace niya. Okay, atin pong ituloy. Personal encounter with Jesus ensures that, ito po, 4 na bagay po ang akin pong bibigyan ko po ng, ayokong lumampas tayo ng 12 o'clock, ng 12 noon, kaya atin pong pag-usapan ito. Ano po ang tinitiyak kapag ka ikaw ay merong pakikipagniig sa Panginoong Yesus? Number 1, the blind will see. The blind will see. Ano gaho yun? Paano lumabas yun? Luke 24:16. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ng kailang mga mata. Alam mo niyo, itong dalawang ito, maliwanag naman ang kailang mga mata eh. Pero, itong aking isang natutunan din eh. A blind is a visually impaired person and the ability to see
Jesus is at his disposal. Ulitin ko, a blind is a visually impaired person and the ability to see Jesus is at his disposal. Siyempre, ang bulag, hindi siya nakakakita. Visually impaired. Bulag. Wala siyang paningin. At yun pong kanyang kakayanang makakita ay nakadepende sa Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? Tanong po ninyo, Exodus chapter 4 verse 11. The Lord said to him, Who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? So ang Lord ang nagbibigay ng paningin. Ay ang tanong, ay bakit ito naman hindi nakilala ng dalawang lalaking yun? Siyempre si Jesus, ay kanilang sinusundan nila ang Panginoong Hesus. Sila yung mga disipulo, bagaman hindi sila membro ng 12, na naging 11 na lang. Kasi si Judas noon ay nagbigti na ho. Nag-suicide na siya. Ang dalawang ito ay kasama rin. So, meaning, yung boses pa lamang, sa boses pa lang, alam mo na kung yan ay kaibigan mo o hindi. Can I hear amen? But this time, hindi inalaw ng Lord na makita nila o makilala ni ang boses ni yung kanyang aura. Hindi inalaw ng Lord yun. So, ano po ibig sabihin ito? It is possible that you can see Him, but you weren't able to identify and know Him due to emotional baggages as well as the commission He has given you. Posible po, kapatid, kapag ka ikaw ay bulag, o kaya hindi mo nakikita yung mga pangyayari o yung sitwasyon sa buhay mo, ay dahilan sa bigat ng iyong mga dinadala. Pansinin mo ito. Pag problemado ka, hindi mo namamalayan o hindi mo nalalaman kung ano nangyayari sa paligid mo. Dahil doon ka nakapokus sa problema mo. Ang mga disipulo during that time, sila ho ay nasa panahon ng depression. Namatay ang kanilang leader. Ang kanilang senior pastor ay pinatay. So, hindi ka kaya malungkot noon? Kaya yung kalungkutang yon, yung mental or emotional baggage na yon, ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin ma-identify siya mismo. Alam po ninyo, maraming pagkakataon, gusto kang kausapin ng Lord, kaya lamang hindi mo marinig o hindi mo siya makita dahilan sa nakaharang sa tenga mo yung mga problema mo. Can I hear amen? Mas malaki ang problema mo. Kinakalabit ka na ng Lord. Akala mo kumakalabit pa sa iyo yung may utang mo, pero ang Lord na yung kumakalabit sa iyo. Nakukuha po ninyo? Yun yung mental baggage mo, yun ang nagiging dahilan kung bakit ka nabubulag o hindi mo makita yung maraming bagay sa buhay mo. May mga opportunities nga na hindi mo makita. Minsan yung mahal mo sa buhay na nagpapakita ng magagandang bagay sa'yo, hindi mo makita. Kasi nakikita mo yung depression mo. Nakikita mo yung pagkasawi mo, yung despair, yung desperation mo. Yun ang nakikita mo. Pero ang Lord ay nasa sa disposal niya. Nakadepende sa Kanya kung makikita mo siya o hindi. Yung emotional baggage. At saka, yun din po ang dahilan kung bakit ang Great Commission, yung commission na pinag-uusapan natin doon, ay siya ring commission na sinasabi dito sa ating tarpaulin. Ang commission na yan ay humayo ka, lumabas ka ng bahay mo, o kaya naman kahit nandoon ka sa screen, online, i-share mo ang Word of God. Kung kayo po ay marunong magbilang, ang akin pong pananalita, na katulad ito na pag-encourage na mag-share ng Word of God, ay baka ho aabot na sa 1 milyon simula nung tayo magkakilala. Pero kumusta? Meron ka ho tayong ginagawa? Baka wala pa. Bakit ho? Kasi nga, nabubulag pa rin tayo o nabibingi pa rin tayo. Mas lamang yung mga problema, mas lamang yung mga kabigatan na atin pong dinadala.
di lalo na nga yung pagsunod doon sa mga pinapagawa ng Panginoon. This is one of the reasons why you don't want to commit yourself for His cause. Remember last week, pinag-usapan natin yung word na commitment. Mahirap kaya mag-commit. Kaya ho, maraming tao ang ayaw mag-commit. Hirap na hirap mag-commit. Maaring nagkaroon ka na ng power encounter, nagkaroon ka na ng truth encounter, pero yung commitment encounter, sabi ni Abby, itong aking apo, hindi pa. Kaya nga ang time na sana yung ating iginagalang, hindi mo pa maigalang-galang kasi wala ka pang commitment. Wala pa, hindi pa. Hindi pa nangyayari. Ang commitment to, rain or shine, naririyan ka sa gawain ng Panginoon. Can I hear amen? Kaya naman ang Lord ay lagi pong nakaabang sa atin. Meron pong dalawang klase ng kabulagan. Dalawang klase ng kabulagan. Una, yung physical blindness, yung walang paningin. Yun hong glaucoma, na yung extreme glaucoma na, di blindness ho yun. O kung konti na ang nakikita, konting-konti, di yun yung physical blindness. Yung ikalawa is spiritual blindness. Dalawa lang naman, para hindi masyadong complicated. Physical and spiritual. What is spiritual blindness? It is some kind of, ito po yung status mo, you are lost. Pagka ikaw ay bulag sa spiritual na buhay, naliligaw ang landas mo. Lost. And you have no direction. It is unable to see the truth. Hindi mo malaman. Hindi mo maintindihan kung paano susundin yung katotohanan. Kahit pa ang sabi ng Bible ay, you will know the truth and the truth shall set you free. Ay, ano ka ho, pastor, yung truth? Ang truth ay ang salita ng Diyos. Yun ho ang problema, busy ako. So mahirap natin pong maunawaan dahil tayo nga ay bulag. Bulag. Pero ito, magandang balita. Jesus came to heal blindness, both of the eyes and of the heart. Ang Panginoong Yesus ay naparito. Yamang sinabi niya na siya it is at His disposal. Nasa sa Kanya kung kailan ka makakakita. Pero maganda ay magkaroon ka ng desire. Magkaroon ka ng desire, kapatid. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay mga Kristiyano, mulat ang ating mga mata. Alam niyo ninyo, kung ikaw ay isang born-again Christian na, yung pagsisinungaling hindi na dapat kasama sa buhay mo. Minsan gumagawa po tayo ng, we are being too articulate. Ginagalingan natin ang pagpapalusot para mapapasok natin yung isang mali. Ginagawa nating tama. Para tayo mga politiko, para din tayo mga abogado, ang galing-galing nating mga tuwiran at ang galing-galing din nating magturo ng iba. So pagka tayo po ay mga mananampalataya na, kailangan po ay ituwid na natin yung atin pong mga doktrina, yung ating mga prinsipyo sa buhay. Paano naman tayo kokopyahin ng iba? So, yun po. Luke chapter 24 verses 30 to 31. Ito ho yung nangyari doon sa atin pong binasang teksto. When He was at the table with them, He took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized Him. Sabihin natin, Amen. Alam po ninyo, ang aking napansin dito, kung ikaw ay uupo kasama ng Panginoon, kakain kang kasama niya, mabubuksan ang iyong paningin. Ano gawang ibig sabihin nun? Remember, yun pong pagkain, ito po ay, this is in reference to reading the Word of God. This is in reference to studying the Word of God. Kapatid, kung ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos, parang ikaw ay kumakain kasama niya. Kaya nga, pag binasa mo yung Word of God, mabubuksan yung kabulagan mo. Malalaman mo yung katotohanan. You will know the truth, and the truth shall set you free. Come and eat with the Lord, and your eyes will be opened, and you will be able to see.
Can I hear amen? Yun pong iyong kabulagan ay mawawala, mapapalitan ito ng eyesight kapag ka ikaw ay nag-join, nakisalo sa Panginoong Hesus. Amen. So ano po yung ating pinag-uusapan kanina? Personal encounter with Jesus ensures that the blind will see. Ikalawa, that the hungry will be fed. Ano ga ho yun? Wala naman nung kainan doon pinag-usapan. Pero ito po, verse 29, ngunit siya'y pinigil nila. Tumigil ka muna rito sa amin. Palubog ng araw, tumidilim na. Sabi nila, kaya sumama nga siya sa kanila. Ano po ibig sabihin nito? Ang dalawahong ito, disipulo ng Panginoon, ay gayon na lamang po ang kauhawa nila, na kagutuman nila, na makipag-fellowship dito sa lalaking ito na hindi na may kilala kung sino. Alam mo ninyo, sila po ay galak na galak, di ka sabi doon, kung bakit pala sila ay masaya. Talagang uhaw na uhaw sila at sila ay gutom na makarinig ng magandang balita. Kapatid, nawa ganyan din ang attitude mo. Dapat ikaw ay gutom. Gutom ka, kaya ikaw ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi yung kunwari, busog na busog ka, pero wala namang laman ang iyong tiyan, kundi tubig o hangin. Can I hear amen? Pastor, ako ay, nagbasa na ako ng Bible. One sentence. Hindi ka mabubusog nun. Kailangan po meron tayong hungerness. Hungry. May thirstiness tayo. At yun pong mga gutom ay pakakainin. Ang Lord hindi pumayag. Hindi pumayag ang Panginoon. Tingnan po ninyo. Stay more. Stay more to see more. Tingnan ninyo, nung sila po, hindi nila pinayagan o hindi nila inalaw na hindi naman nila kilala kung sino yung lalaki yun, di ka? Huwag ka muna umalis, pare, dito muna tayo, kwentuhan muna tayo. Sige, sharing tayo. Kayo gawin nakaranasan na makipag-fellowship talaga sa iba. At ang pinag-uusapan nyo yung kabutihan ng Panginoon. Kailangan po ating maranasan ito. Na yung ikaw yung uhaw na uhaw. Hindi yung fellowship na chismisan laang. Fellowship na pinag-uusapan yung salita ng Diyos at yung buhay mo kung paano ka binago ng Diyos. Alam niyo po, okay lang naman na tayo pag-usapan natin ang problema. Ang nakakapagtaka sa iyo, araw-araw na lamang problema ang dinadaing mo. Bakit wala bagang solusyon ang Diyos sa buhay mo? Can I hear amen? Bakit hindi naman ilabas ng iyong bibig yung mabubuting ginawa ng Diyos sa buhay mo? Alam mo ninyo minsan kung bakit nga puro problema sinasabi natin? Ayaw nating i-share yung may natanggap tayong SAP. Abay, baka ako'y mautangan pa. O may natanggap ako ayuda galing sa kung saan-saan. Ikaw kayo may natanggap. Ay, naku, problema pa nga ako. Pero bakit hindi natin maikwento yung kabutihan? Bakit to? Madamot tayo. Ito po ang malinaw nito. Madamot tayo, ayaw nating i-share yung atin pong tinanggap. Can I hear amen? Ngayon, kung tayo po kung may ginawa ang Diyos sa buhay mo, i-share po, stay more and see more. Hayaan po natin tayo ay magutom. Yung mga gutom mo, pinakakain ng Panginoon. Verse 31, then their eyes were opened and they recognized Him. Ang kabutihan ng Panginoon ay sapat. Can I hear amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Dumating ang aking magandang lalaking apo. Kasama ang kanyang tatay, si Kuya CJ. Aba, kung kayo gahoy masaya pagka naririnig ng anak nyo, ang apo nyo, ay mas masaya ako pagkasama ko ang Panginoong Jesus. Can I hear amen? Ang sarap po ng feeling. Yung kagutuman mo ay, hallelujah. Nakaranas na ako kayo na umatid ng service na hindi kayo na-bless. Dahil wala kang kauhawan talaga eh. Hindi ka nauuhaw. Hindi ka nagugutom. Dahil kung ikaw ay nagugutom, siyempre mag-aaral ka. Ang sarap po ng feeling, uuwi ka, may dala kang
Isang supot na maroon na punong-puno ng blessing. At walang nakaintindi sa akin sinabi. Doon sa mga nakapag-uwi na, sabi natin, Amen. Ayun, sige ho. Yung mga nag-amen lamang, tinitignan natin yan. Pag hindi ka nag-amen, titignan natin. Tingnan po ninyo ha, yung CCTV natin. Check nyo pag hindi nag-amen. Ang blessing ng Lord ay para sa kanya mga anak. Hallelujah! Amen. Yun. Okay, ikatlo po. Personal encounter with Jesus ensures that you will be burning inside. Nakaranas ka kayong masunog. Sino na ho dito yung nakaranas masunog ang kilay? Sa pag-aaral, ako'y nasunog ang aking katawan, nasunog ang kamay, nasunog itong aking katawang ito dahil sa kapabayaanan, high school. Nagkaroon ako ng aksidente. Ang sakit ng pakiramdam, pero iba ho itong pinag-uusapan natin ito. When we have this personal encounter with Jesus, you will be burning inside. Hindi yung iyong panlabas, kundi yung loob mismo. Naramdaman na ho ninyo yung kayo nakainom ng sobrang init ng kape. Yung paso ang dila, pati kaluluwa mo na paso. Woo! Talaga naman. Tapos mapapatapo na yung kape. Yun mong burning inside ay mahirap ipaliwanag. Talagang parang naglalagablab. Ganun po. Verse 32, they asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Ito, yung Tagalog. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag sa atin ng mga kasulatan. Dudugtungan ko po, siya pala ang Panginoong Hesus. Aba, pagkakasarap po ng lasa noon, na kapag ka ang Panginoon ay nakaniig mo, ikaw, talagang mayroong mag-uumapaw sa iyong kaluluwa. Ang puso mo'y mag-uumapaw, ang saya ng feeling mo. Yun nga, sabi nga natin, kahit na may problema, parang walang problema. Kahit walang pera, parang may pera. Amen. Kahit na may sakit, ang sarap ng feeling, bagaman kahit sa ospital, ang hirap po ng panlasa, pero ikaw ay may kagalingan. Meron kakaibang, parang nasusunog dito sa loob mo dahil ang Panginoong Hesus ay kasama mo. Naramdaman na po ninyo yun. Sana maranasan po ninyo. Sana maranasan mo yung burning inside you. Burning inside because the presence of God is here. Sino sa inyo nakaranas na burning with evil spirit? Yung sobrang galit mo naman, sobrang pagkatakot, sobrang pagseselos, sobrang pagkamuhi, sobrang pagkapuot, sobrang lahat ng negative. Gusto mo nun, ayaw mo. Diga, ayaw mo? Mas gusto mo yung ikaw ay punong-puno ka talaga, nag-uumapaw, burning inside, at ikaw ay galak na galak. Ang sarap ng feeling mo. Parang sinagot ka ng nililigawan mo kahit hindi mo pa siya nakikita pa. Ang sarap po ng feeling kapag you are burning inside. Hallelujah. Sana po nasain natin. Ika-4. Ito po, magtatapos na po tayo dito. Personal encounter with Jesus ensures, number 4, you will be outspoken. Tinignan ko yung word na outspoken. Pag sinabing outspoken, ay ikaw ay magiging diretso kung magsalita. Hindi ka na magpapaligoy-ligoy pa. Pag outspoken ka, hindi ka na kimi, hindi ka na tameme, hindi ka na mahiyain. Ikaw ay magiging straightforward. Magiging, ano sa Tagalog ito? Prangka. Sasabihin mo na talaga ang totoo. Ibabalita mo na kung ano yung nangyari.
sa akin pong nakikita ngayon ay parang medyo talagang napakahirap pa po nitong outspoken na ito. Kapatid, nasain mo na magkaroon ka ng personal encounter with Jesus so that you will be outspoken. Para mawala yung hiya. Kapag ka ikaw ay naglalagablab dito sa loob, matatanggal yung pagiging mahiyain mo. Hallelujah. Verse 33. Luke chapter 24 verses 33 to 35. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratna nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Ganito po nangyari. So siyempre kumakain sila ng binigay sa kanila ng Panginoong Hesus ang tinapay. At nung mabigyan sila ng tinapay at kumain silang kasabay ng Panginoong Hesus, nabuksan ang kanilang paningin. Diga ho? Nawala na yung kabulagan. And then nakita nila, wow, narito pala ang Panginoong Hesus. Siya pala yung kasama natin. And eventually biglang, poof! Nawala. Nawala ang Panginoong Hesus. Ano kaya ang gagawin nyo? Kakain ka pa kaya? Hindi na. Takbo na silang karipas ng takbo. Pabalik na dito sa balagtas. O pabalik ng Jerusalem. At ikinuwento nila doon sa kailang mga kasamahan. Kina Peter at doon sa 11 disipulo, pinuntahan nila. Pero pagdating nila doon, sabi dito, sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala sa Jesus ng paghati-hatiin ito ang tinapay. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Kapag ka na-meet mo ang Panginoon ng mukhaan, wala ka ng ibang gagawin. Alin sa tingin nyo ang mas mabagal? Yung papunta sa Emmaus o papunta sa Jerusalem? Lungkot na lungkot sila papunta sa Emmaus. Palagay ko ho naman ay takbo ng kumaripas ng takbo itong dalawa. Kung halimbawa ay mahigit 1 oras na nilalakad nila, ay hindi, tumakbo na yung dalawa. Pero may nakita nila ang Panginoong Hesus, tapos biglang nawala. Yay! Buhay ang ating Panginoon! Buhay! Siya ang ating Diyos! Siya talaga ang Kristo! Siya ang Mesias na ipinangako. Oh, sa tingin mo ano sa tingin mo? Ay, maglalakad-lakad pa rin. Pauwi. Hindi! Palagay ko, tatakbo ako ng mabilis at ibabalita ko doon sa mga tao na buhay ang ating Panginoong Hesus. Nangyari na kaya sa iyo na ikaw ay nagkukwento na buhay ang Panginoon? O baka sinasabi mo ay, mare, pautang naman, patay ang aking Diyos Pahingi naman ako ng konti, patay ang aking Panginoon. No, our God is alive. Buhay ang ating Diyos. You will be outspoken. Ayun. Sumasagot si sabi doon sa loob. Outspoken. One word that best describe the Goliath in our lives. Meron ako nakita ditong isang salita na magpapaliwanag kung ano ho yung mga Goliath na kinakaharap mo sa buhay mo. Bawat isa sa inyo may kinakaharap na Goliath, pati ako. Sino yung higanting kalaban ko? Ito po, glossophobia. Sabihin natin, glossophobia. Glossophobia, nabasa niyo na ho ito? Glossophobia is a speech anxiety or the fear of public speaking. It came from the Greek word, glossa means tongue, and phobos means fear or dread. So, ibig sabihin, fear of speaking in public, glossophobia. At ikaw, takot ka rin sa tao na magsalita. Maaaring, sabi ng aking asawa, ay, siyempre, as a wife, mayroon siyang correction sa akin, at sabi niya, baguhin mo yung ganito, yung boses mo, para lagi kang galit. Kaya ako'y dahil naririnig sa ngayon, kinokontrol ko ang aking boses. Sabi niya, medyo ka doon, medyo malakas ang boses mo, ganyan. Pero gwapo ka naman lagi, okay yan. Dagdag na ho yun, dagdag yun. Alam nyo, sabi ko, pambihira, mali na naman. Kailan ako tatama? Sabi ko, ikaw kaya magsalita doon sa screen. Hindi ako sanay dyan. So lahat tayo may fear. Di ka ho? Amen? May fear tayo na magsalita. Subukan kaya nyo kayo ang mag-live.
Yung iba sa inyo, nagla-live, nagtitiktok pa, sumasayaw pa. Mga challenge. Hindi ako marunong nun eh. Pero kaya ako nakakapagsalita nito. Because of the grace of God. Dahil ako'y nakaranas at na-witness ko ang Panginoon ay buhay. At ito nga ang kinakwento ko, I'm excited. Dahil si Jesus ay buhay. Amen. Amen. Excited. Yes, Pastor, excited ako doon. Excited. Huwag ka doon tumingin sa baba. Tumingin ka sa Panginoon. Hallelujah. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mayroon siyang gagawin sa buhay mo, kapatid. May utang ka, di ka? Taas ang kamay na may utang. Bilisan natin. Lahat ng may utang, taas ang kamay. O, yun. Sabihin mo sa iyong sarili, ganito po. Sumunod po kayo sa akin. 1, 2, 3. Magbabayad ako ng utang ko. Pexman. Wala na akong Pexman. No? Magbabayad ako ng utang ko sa tulong ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Marami namang tao din sa kaliwa. Maraming tao sa kanan, sa unahan, sa likuran, sa taas, sa ilalim na pwedeng gamitin ng Panginoon. Pwedeng makatulong. Can I hear amen? Ano ga ang problema mo ngayon? Kaya ng Lord kang samahan. Di ka niya iiwan, di ka pababayaan. Pero kailangan mo na harapin itong iyong higanting ito. You will be outspoken. Kapag ka nakaniig mo ang Panginoong Yesus, magiging matapang ka. Kapatid, dapat sana matapang ka na eh. Huwag ka nang mabuhay doon sa pagiging takot lagi. Huwag ka nang maduwag. Ang Lord ay sapat sa buhay mo. Personal encounter with Jesus ensures that the blind will see, the hungry will be fed, you will be burning inside, you will be outspoken. Sa 10 na ating pinag-usapan simula October 11 hanggang ngayon December 13, ako ho ay nagdududa kung talagang meron kang nakukuha. Pwede kayo pumalakpak yung may nakuha, may nakuha man laang. Ibig sabihin po, tayo po ay natututo na lumaban sa anumang hamon ng ating buhay. Dahil alam natin hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Nung nakaraang linggo, tinanong ko si Tremaine. Sabi ko, sino kasama mo? Nasaan yung mga kaibigan mo? Hindi po nakasama, hindi available. Ay, bakit? Buti nagpapatuloy ka. Opo, Pastor. Hindi na po ako titigil dahil may nangyari po sa akin. May ginawa ang Diyos sa buhay ko. Tama gayon, Tremaine? Taas mo nga yung kamay. Taas ang kamay, yan. May ginawa ang Diyos sa buhay mo? Sino pa ho dito yung may ginawa ang Diyos sa buhay mo? Sana magpatuloy ka. Sana magpatuloy ka. At pag ikaw ay nagsabi magpapatuloy ako, tumayo ka na rin. Sige po, tayo lahat. Tayo. Hallelujah. Walang ibang paraan para tayo ay maipush ng Panginoon, kundi magkaroon tayo ng personal encounter muna. Kapatid, tayo po ay manalangin. Habang si Kuya Claude ay naghahanap ng kanyang background na music, para sa ating ministration. Pwede kaya po tayo yumuko po natin ating mga ulo. Ituon mo po yung iyong isip at ang iyong puso sa Panginoong Hesus. Isipin mo na ikaw ay isa sa 2 papunta doon sa Emmaus. And then ngayon, iminulat ng Panginoon ang iyong paningin. Ano ngayon ang gagawin mo? Will you stay at Emmaus or will you go back to Jerusalem para i-share ang kabutihan ng Panginoon? Kapatid, alam ng Lord ang kalagayan ng buhay mo. Alam ng Lord kung gaano kabigat ang mga dinadala mo, mga pasaanin. In fact, pati yung aking bitbitin sa balikat, alam ng Lord. Alam niya, hindi ito lingid sa Kanya.
Siya lamang ang may kapasidad na umabot ito. Siya lamang ang may kakayanan na makatulong sa atin. Hallelujah. Panginoong Jesus, kami po ay napapagod, nangihina, nalulungkot, sobrang sadsad ng amin pong kalagayan. Panginoong Jesus, lumalapit kami sa iyo. Sumabay ka kapatid sa panalangin na aking pangungunahan. Sabihin mo, Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Maghari ka sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo po ako sa lahat ng aking laban. At hayaan mo po ng karunungan ang siyang mamayani sa buhay ko upang mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng dyablo. Salamat po sa kaligtasan, Panginoong Hesus. Salamat po dahil alam kong minulat mo ang aking mga mata. Salamat po, Panginoon. Alam kong ako'y pinagaling mo. Ikaw ang magpuprovide ng lahat ng pangangailangan ko. Lahat ng aking obligasyon bago matapos ang araw na ito. Lord, I declare your provisions. I declare your healing. I declare your love and your passion and your forgiveness. I declare, ako po ay anak mo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, banal na Espiritu. Ikaw ang aking kasama. Ikaw ang aking comforter, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Amen. Panginoon, sa umagang ito, hayaan mong maramdaman, maranasan ng bawat isa sa amin ang paghipo, ang pagdantay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Let the eyes of those who are blind be opened in Jesus' name. Hayaan mo po na makita na namin ngayon ang katotohanan na kami sumunod sa iyo. Lumakad kami ayon sa kalooban mo. Salamat po. We will continue to operate under the grace of Jesus. Under the grace of God. We will continue to operate sa kabila ng maraming mga struggles. Lord, you will provide everything that we need. In Jesus' name. Salamat po. Pagpalain mo po ang iyong anak na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga, bago po, wag na po kayong maupo. Total, kanina pa po kayo nakaupo. Kayo po ay, tayo po ay may pagkakataon. Mayroon po tayong opportunity na tayo po ay makapagbigay sa Panginoon, makapag-bless tayo sa gawain ng Panginoon. We are called to minister through our tithes, through our offering, through our pledges. At kung loloobin nga, tayo po ay makapagbigay pa, makatulong po sa iba. Salamat sa Diyos. Ngayong umaga po, tayo pinagpala ng Panginoon. Ilan po sa atin makakauwi na may bit-bit na blessing galing sa Panginoong Hesus. Amen. At wala yatang natutuwa. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po ay may kaarawan ang 5 tao. So, ngayong linggong ito pala, si Andrea, na bagaman naririto sa Kuta, ay wala. Taga Kuta, kapitbahay lang natin, wala siya. Birthday ho niya ngayon. Si Richelle Fabregas, ay birthday niya bukas. Si Sister Laline sa December 16. Si Baby Lynn
sa 18. Ang 18 po ay ano ka, Biyernes? Biyernes yon? Oh. Si Sister Shirley, si Mary Shirley ay Biyernes din. 18. Sino ka ho ang hindi nakasama sa birthday, sa may birthday na ito? Kailan ang birthday mo? Okay. Kasi ngayon ka lang nagpunta eh. Sige, sasabihin natin. Sigurado ka, December. Si Annalyn. Si Annalyn po. Kaya narito siya dahil yun. Lahat tayo ay may karapatan sa blessing ng Panginoon. Pwede kaya tayo po tumayo at magpipray po natin ito. Siguro po ay pag-pray natin ang kaloob na ito, atin pong mga kaloob, at ganoon din po mamaya yung mga may kaarawan. Panginoong Hesus, salamat po sa mga kaloob na ibinigay po namin. Ang ika po, Panginoon, ay isang mandate na galing sa iyo. Kailangan amin pong tuparin upang may matugunan ng pangangailangan sa templo mo. Lord, ito pong tinuturing naming templo and church building ay nangangailangan po ng renta, kuryente, telepono, at kung ano-ano pa. Hayaan po, Panginoon, ang amin pong mga kaloob na ito ay patuloy na mag-multiply, Panginoong Hesus. Hindi nakadepende sa laki ng aming bigay, Panginoon, ang blessing namin, kundi sa puso. Hayaan po, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na nagbigay ay patuloy na makaranas ng iyong pag-abot sa kalagayan namin. Salamat po, maayos namin ang lahat ng aming responsibilidad, ang amin pong mga bayarin, mga usapin, at ikaw mag-bless sa mga kamay na ginagamit ng Panginoon para masustain ang pangangailangan po ng iglesyang ito. Salamat po, Panginoong Hesus. At hayaan mo rin, Panginoong, idalangin namin, Panginoon, ang mga kapatid namin may kaarawan ngayon. Si Andrea, si Sister Richelle, si Sister Lalyn, si Baby Lynn, Sister Shirley, at si Annalyn. Panginoong Hesus, hayaan po na amin pong ideklara ang blessing sa mga kapatid na ito. Hayaan po, Panginoon, na ma-realize nila kung gaano kakabuti sa kanila. Yun pong kaligtasan na kailang tinanggap ay patuloy na mag-emulate sa kanilang mga buhay. Panginoon, patuloy pong magamit ang mga kapatid na ito for your glory. Maging blessing sila sa kanilang pamilya. Tulungan mo po, Panginoon, na maituwid ng bawat isa ang kanilang pong mga landas. Banal na Espiritu, sa iyo po namin tinataas ang amin pong mga kapatid na ito na may kaarawan, ang 6 na may kaarawan sa araw na ito, sa linggong ito, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo sila at maramdaman nila, Panginoon, yung araw-araw na encounter sa iyo, Panginoong Hesus. Purihin po ang dakilang pangalan mo. Amen. 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 Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay magbubunyi at magpapasalamat sa Diyos. Excited tayo dahil may magandang balitang ibinigay ang Panginoon. Siya ay buhay. Kaya kinakailangan tayo kumilos ng mabilis at atin pong ibalita sa iba, Jesus is alive. Hindi lamang kapag buwan ng Kapaskuhan, kung hindi araw-araw i-share natin na ang ating Panginoong Hesus ay buhay. Buhay, sapat ang kanyang biyaya para sa ating lahat. Humayo tayong lahat, taglay ang kanyang kadakilaan, taglay ang kalakasan, kagalingan ng Panginoon, ang provisions ng Lord sa ating buhay, yung spiritual strength sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Magandang tanghali po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Chris Arago ng Lord of Harvest Batangas AG. Nagsasabi po sa inyo, nawa ay patuloy maranasan natin
ang atin pong personal encounter with Jesus. Merry Christmas sa atin pong lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.